Alright mga kababayan, ito pag-usapan po natin itong mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, dito nyo makikita kung gaano katindi ang plano ni Isko Moreno sa Divisoria mga kababayan noong mga panahon na babago pa lamang po siyang nananalo na kalaunan ay iba po yung nangyari. Hindi na nga natupad yung mga plano po niya sa Divisoria mga kababayan na ibenta pa ang Divisoria sa private sector mga kababayan. At dito matatalakay din po natin etong paglaban ni Isko Moreno dito po kay dating mayor ng Maynila, Joseph Estrada or etong si Erap mga kababayan. And then after niya matalo, etong si Erap yung public road dyan po sa Maynila mga kababayan na ikinonvert sa pamamahala nitong si Erap nung siya pa ang mayor as a patrimonial asset ng Maynila mga kababayan ay ibinenta po nitong si Isko Moreno mga kababayan sa private sector. At dito mapapag-usapan din po natin yung plano ni Duterte mga kababayan sa mga senador po natin para makapasok yung kanyang mga senatorial aspirant mga kababayan. At matatalakay din po natin dito etong pagbibigay ng komento ni Bato de la Rosa sa West Philippine Sea mga kababayan at etong banat ni Marcoleta dito po mga kababayan sa ating presidente. Ano po sa sinabi ni PBBM na kung saan yung mga politiko para lang inutusang bumili ng suka, pagbalik kumuha na ng COC mga kababayan or tumakbo na sa politika. Pero bago po natin pag-usapan yan, nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dyan po sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video or live stream mga kababayan na katulad po ditong ginagawa po natin na ito. Ano po? So ngayon, umpisahan na po agad natin mga kababayan, etong ating talakayan. Noong panahon kasi na si Era pa, ang mayor ng Maynila, naglabas ng Ordinance number 8545 ang City of Manila mga kababayan na kung saan ang sinasabi po sa ordinansang ito, withdrawing from public use that certain parcel of land with an area of 142 square meters, more or less, which is located at an alley that is Calle Tronqui and between Calle Aguilar and Estero de Magdalena, Binondo, Manila, converting the same as patrimonial property for the benefit of the City of Manila. So, ibig sabihin mga kababayan, yung public road ay ginawa pong pagmamay-ari ng City of Manila mga kababayan para sa kapakanan ng mga Manilenyo at ng mga tao na naninirahan dyan po sa Maynila. So sabi po dito mga kababayan sa preamble, yung mismong nilalaman ng Ordinance 8545 ng City of Manila nung panahon po ni Erap, eto po yung nilalaman mga kababayan. Sabi po dito, whereas public roads and streets are government properties purpose to serve and give benefit to the public. Whereas these government properties are termed for public use, however, if such purpose is not anymore served and worse, becomes an area for dumping of wastes, criminality, and the like, which are detrimental to the public health, peace, and order in the area. Sabi pa dito mga kababayan, whereas as the area do not anymore serve its public purpose, the area will possibly be abandoned and becomes susceptible to squatting of illegal occupants. Whereas the area or road lot located at Calle Tronqui, Binondo, Manila with an area of 142 square meters which ends at Estero de Magdalena, Binondo, Manila has been an area of illegal dumping of garbage in wastes. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So sa madalit salita, kung hindi nila itutututukan, magiging abandon po ito or ma-abandon na po ito mga kababayan na magiging dahilan para terhan ng mga gustong tumira dyan ng illegal na wala namang pinangahawakan na dokumento at hindi mapapakinabangan ng City of Manila at saka po ng mga Manileño. So ngayon, ang ginawa po mga kababayan noong panahon ni Erap, naglabas ng City of Manila ng Ordinance na 8545 na nangangahulugan mga kababayan na ginagawa po nila na patrimonial property ng City of Manila etong public road. Ibig sabihin, pagmamay-ari na po yan ng City of Manila para sa kapakinabangan ng mga Manileño. So yan yung isang dahilan mga kababayan kung bakit ikinonvert nila etong public road to
asset or pagmamay-ari ng City of Manila. So ngayon, ang ginawa po nila, eto daw, sa isang pagpupulong mga kababayan ng City Council of Manila sa isang session, meron po sila mga kababayang napagkasunduan. Una, eto pong Section 1, that the certain parcel of land containing an area of 142 square meters, more or less, situated at an alley that is Calle Tronqui and between Calle Aguilar and Estero de Magdalena, Binondo, Manila, is hereby withdrawn from public use as a road lot and convert the same as patrimonial property for the benefit of the City of Manila. So ngayon nangangahulugan dyan na ginawa na po yung public road na pagmamay-ari ng Maynila mga kababayan bilang patrimonial property ng City of Manila para sa kapakinabangan sana ng lungsod ng Maynila at ng mga Manileño. Ano po sasabi pa dito sa Section 2? The subject road lot sought to be reclassified under this ordinance shall be used in a manner beneficial to the residents of the City of Manila provided that a 6-meter easement shall be left available and be excluded in the development from the point along Estero de Magdalena. Sabi pa dito sa Section 3 mga kababayan, effectivity, clause this ordinance shall take effect immediately upon this approval. This ordinance was finally enacted by the City Council of Manila on May 28, 2018 at ang mayor pa po ng mga panahon na yan mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Joseph Ejercito Estrada. Ibig sabihin sa panahon ni ERAP mga kababayan naging property ng Maynila etong public road or ginawang patrimonial property ng Maynila etong public road para mapakinabangan ng mga Manileño. Pero ang ginawa po dyan mga kababayan ni Isko Moreno after niya matalo etong si ERAP, ibinenta po niya yan mga kababayan po sa public sector. At ngayon mga kababayan, di umano, pagmamay-ari na po yan ng public sector kasi ibinenta po yan sa halagang 21 million mahigit noong March 26, 2019 mga kababayan. Wala pa pong pandemic noon. Kaya yung katuwiran ni Isko Moreno na kaya niya ibinenta yan is dahil ginamit noong panahon ng pandemic mga kababayan para tustusan yung mga kababayan Pilipino po natin. Wala pong katotohanan yan kasi nung 2019 wala pa naman pong pandemic. So ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, ito po mismo yung chart ng mga patrimonial properties ng City of Manila na ibinenta nitong si Isko Moreno mga kababayan. At sa pinakahuli po mga kababayan, dito sa T1 Group Ventures, nakalagay po dito mga kababayan yung property na naibenta, yung location. Etong Calle Tronqui, dito po sa may Binondo, Manila na nabenta noong March 26, 2019 na nagkakahalaga mga kababayan ng 21 million mahigit. At yung total sales, kung makikita ninyo, eto pong naandi dito mga kababayan, yan yung mga sale of patrimonial properties. Ibig sabihin, yan yung mga ari-arian or ibang ari-arian ng City of Manila na napabenta na mga kababayan katulad ditong Horizon Plaza. Na ngayon, kung kukwentahin natin lahat-lahat yung mga pinagbentahan ng mga ari-arian or mga patrimonial properties ng City of Manila, umaabot po siya ng 7.4 billion pesos mga kababayan. Ang tanong, saan po napunta yan? Kasi eto na nga lang po, etong Calle Tronqui mga kababayan sa may Binondo, Manila na ibenta ng March 26, 2019, nagkakahalaga na po agad ito ng 21 million pesos mga kababayan. Tapos eto pang iba katulad ng katulad dito mga Horizon Plaza mga kababayan, napabenta din. Kaya pala mga kababayan nung panahon ng mayor pa itong si Isko Moreno, marami po sa mga taga Horizon Plaza yung nagtatrabaho doon, especially yung mga housekeeping, nawalan di umano ng trabaho. Kasi nga mga kababayan, napabenta po sa private sector ito pong Horizon Plaza. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, ito naman pong Calle Tronqui, napabenta din mga kababayan sa public sector sa halagang 21 million pesos. At yan po ang patunay mga kababayan ng mga property na ibinenta ni Isko Moreno. Kaya nga po mga kababayan, hindi niya pwedeng sabihin na ipinantustos po niya yan nung panahon ng pandemya sa mga Manileño. Kasi mga kababayan, wala pa naman pong pandemya noong 2019 kaya hindi po pwede na gawin po niyang katuwiran yan. Parang ang dating nga dito mga kababayan, imposible naman na hindi niya alam yan na panahon pa ni ERAP mga kababayan, ikinonvert na yan as a patrimonial property dahil siya yung vice mayor
ni Erap nung mga panahon na yon. Parang ang dating kasi dito mga kababayan, nilabanan niya si Erap, tinalo niya si Erap, and then yung mga pinaghirapan nitong si Erap para magkaroon ng magandang kapakinabangan ng lungsod ng Maynila, ibinenta po niya. Diba? Nilabanan niya si Erap para ibenta yung mga property na pinaghirapan ni Erap na i-convert as a patrimonial properties para magkaroon ng magandang kapakinabangan ang lungsod ng Maynila. Kaya nga po mga kababayan, nasa sa inyo na lang kung iluluklok nyo pa ulit etong si Isko Moreno sa kabila ng ginawa sa lungsod ng Maynila. Kasi sa dami ng property na ibinenta po niya, bakit baon pa rin sa napakalaking utang ang lungsod ng Maynila mga kababayan? At eto yung isa pa dito, bilang mayor ng Maynila, napakaganda ng plano niya sa Divisoria mga kababayan. Pero tingnan po natin kung natupad ba or may nangyari ba. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, eto po yung plano niya dito po sa Divisoria nung panahon, kakapanalo pa lang niya bilang mayor at manunumpa pa siya mga kababayan as a mayor or officially mayor ng Maynila. 5 years ago po ito mga kababayan. Tingnan nyo kung ano yung plano niya sa Divisoria na kalaunan ay hindi po nangyari. Ano po, so ito pakinggan po natin. As of the moment, ayoko naman silang pangunahan dahil sila may mandato pa ng tao. We will look into it. Okay. We will look into whatever. Kasi nung panahon na yan, kahit nanalo na siyang mayor, nakaupo pa rin etong si Joseph Estrada mga kababayan kasi hindi pa siya nakakapanumpa. Ano po, bilang bagong mayor ng lungsod ng Maynila. Ngayon, nagkaroon po siya ng interview dito sa ANC mga kababayan, sa ABS-CBN. And then dito, nabanggit niya din kung ano yung plano po niya para pagandahin ang Divisoria ng Maynila mga kababayan. Nakalaunan ay hindi po nangyari bagkos na ibenta pa ang Divisoria mga kababayan ng Maynila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Obligations that we have. Now, vendors in Manila. Yan. There's so much talk if you don't live in Manila na, until today, allegedly, vendors contribute, it gets to City Hall, the corruption is intense. Si Eddie. Si Eddie at saka si Patty. Ano yun? Si Eddie siya at saka si Patty sila. Ah, It's a common knowledge. Yun ang tawag sa inyo. Yung kasi nangungutong eh. Oh. Para kay Eddie yan. Para kay Patty. Kaya talagang hindi mariresolba. So what And you will were right you do? when you said that. Yeah, what would you do now? No, ako simple How lang. do you solve the vendors problem now? And I was, Yan, ang tanong kasi dito, paano mariresolba yung problema ng mga vendors mga kababayan? So ito, pakinggan natin. honest also. Because when people I said- thought it would change in Manila. Ako sabi ko, hahayaan kong makapamuhay ang tao Ah, at makapaghanap buhay. Pero hindi ko hahayaang wala ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ibig sabihin, pag sinabi ko, dito lang tayo Oo. ito lang ang linya, ito lang ang tolerable. Pag ibinigay nila sa akin yon, magagamit na ng ibang mga mahihirap na sumasakay ng jeep na nagka-cutting trip, katulad halimbawa ng Abad Santos sa Recto. I'm going to be very specific about it because there are two problems about yung malaking bugso ng vendor sa Recto. Alam mo ba yung Cubao Divisoria? Yeah. Nagka-cutting trip yan sa Abad Santos. Dapat yan sa Asuncion pa. The same thing with Baclaran Divisoria. Nagka-cutting trip yan sa Plaza Lorenzo Ruiz. Dapat yan doon pa sa Juan Luna Recto. But it sounds simple. Why didn't Erap do it? tingnan nyo mga kababayan tingnan nyo mabuti. Yan yung plano dapat mga kababayan ni Isko Moreno sa Divisoria. Ano po mga kababayan, yan dapat yung plano niya, yung sinasabi niya dito, dun sa mga vendors mga kababayan, ano po na naandya dyan sa Divisoria mga kababayan. Ngayon, nangyari ba? Nangyari ba yung mga sinasabi niya dito? May nangyari ba mga kababayan? Natulungan ba yung mga vendors ng Maynila na bago ba yung buhay nila? Hindi, bagkos na ibenta pa mga kababayan etong Divisoria. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. I mean, it sounds... Alam mo, gusto ko yung reaction mo. Yes, it's simple. So sabi ko nga, may kumikita. Now, kung sino yon, hindi ko alam. I don't want to accuse anybody, but I will not allow it. Bibigyan kita ka rin ng pagkakataong magtinda sa kalye. At babayaran mo kung ano yung binabayaran ng isang ambulant vendor. Wala nang para kay Edith, wala nang para kay Patty. So, Now, if we do that, Sa madali, tatanggalin niya yung corruption mga kababayan, yung pangungutong. Diba minsan may mga lumalapit sa mga vendors, sa mga palengke na sinasabi na para to kay yung lagay mo. Ibig sabihin, yung para sa kanila, yung para kay ganito mga kababayan, tatanggalin niya daw. Ang tanong, natanggal ba? Kasi diba mga kababayan, noong mga panahon na nakaupo na siyang mayor, may mga lumalabas na balita na ang nakikinabang lang is yung mga tauhan po niya. Ano po, di umano, mga kababayan
So ngayon, ipagpatuloy pa natin. We can regulate. We can honestly say to the vendors, makapamuhay kayo pero wag tayo makapamerwisyo. Okay. Yung Mercado de Divisoria, Yeah. what would you do with that? I think we have graphics of that because the Divisoria Street Vendors Program Yes. is what you actually presented. Actually, Yes. I heard even to businessmen. Yes. Is this quite true that you sat with businessmen? I was told, very famous businessmen, well-known, you sat with them and presented your platform during the campaign. Yes, I did. Oo. Dahil kasi... Yeah, to the likes of Doris Ho, Christian Gonzalez. I mean, big business. You went there. Yeah, kasi Ayan, gusto kong... may challenge kasi sa akin eh. Mahirap akong paniwalaan kasi ang bata ko eh. Karen, I'm going against the giants of public service. So, as you can see no, in sa video, makikita mo. Ngayon, technically ngayon, pag nakita mo siya, wala kang matadaanan dyan. Yeah. Now, sabi ko, what's the use of the island? Oo. And if I'm going to withdraw, eastbound, Nangyari ba to? inner lane, and west Ay mga kababayan, comment nyo nga sa comment section natin. Nangyari po ba ito mga kababayan? Hindi, tayo nagtatanong lang naman na isa katuparan ba ito or mas worse pa yung nangyari? Hindi, kasi ako nagtatanong lang naman mga kababayan, nangyari ba to? Nagkatotoo ba yan? Ganyan ba ang nangyari sa Divisoria ngayon? Or hindi dahil napabenta lang? Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. bound outer inner lane. Then I'm going to have 3 lanes in the middle. Tapos bibigyan ko ng pwesto yung vendor Oo, dun na. makapagpaninda. So anong tatanggalin mo? Yung island na green? Which There's an part? island Oo. in the middle, no? Ano yan, yung normal island. Now, para lumapad pa ng kaunti, may awa ang Diyos, we-withdraw namin yan for public use. It needs legislation. Lalapad ngayon yung gitna. Wow. Adi lahat ng vendor ngayon, hindi na nila kailangan magligpit araw-araw, makipaggabulan sa pulis o sa MMDA. So bibigyan mo na talagang pwesto. Yes. Permanent. Okay. Kasya sila lahat dyan? Kasya, dahil ang papayagan ko lang naman maninda yung mga taga Maynila eh. Kasi naging ano kami, pintakasi eh. Yung dinamba kami, naging libre zona. Kasi nga wala ng gobyerno, all you have to do, there are talks in Divisoria, bayad ka 30,000, may rights ka na. So everybody, dahil nagigpit sa Baclaran, nagigpit sa kung saan mang isa pang bayan, at nagigpit sa isang bayan. So dahil libre zona Manila, all of them went to Manila. To the point, wala na kami. Bata pa ako, may vendor na sa Divisoria. And I know who they are. I know who they are. Yung Kaya mga tunay na vendor. Alam ko yung tunay na vendor ng mga taga-lungsod ng Maynila. Ah. At alam ko yung mga dumayo lamang, dala ng mga enterprising individual from City Hall who encourage the leadership. Sir, total, para sa mahirap tayo. Tulungan na natin to. Pero sa totoo, very enterprising yung person na yun, yung individuals na yun. Kaya akala natin nakakatulong. Nangyari ba to mga kababayan? Comment nyo nga sa ating comment section kasi mga kababayan sa totoo lang, marami sa mga vendors po natin, especially nung 2021 or 2022, yung iba nagrarally kasi nga, saglip na mangyari yung ipinangako po niya, ang nangyari na ibenta yung Divisoria sa private sector mga kababayan. Kaya nga 'di ba dumadaing yung mga vendors ng mga panahon na yon na paano na sila? Saan sila kukuha ng kanilang hanap buhay? Mga kababayan, kasi mas lalo pang tumaas yung singil mga kababayan ng upa doon po sa Divisoria mga kababayan buhat nung napabenta sa private sector. Ano po sa panahon po yan ni Isko Moreno. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Tulong tayo sa tao, pero tingnan ninyo, alam mo ang major concern sa akin ng mga senior? Yung sila'y maglalakad sa hindi babaan ng jeep. Pagkalalayo-layot, ang init-init, tag-ulan. There are two weathers, tag-ulan at tag-init. Pag tag-init, sobrang tag-init. Pag tag-ulan, sobrang tag-ulan. Tapos maglalakad sila. And they paid for the full, yung buong biyahe. So, what is the timetable for Mercado de Divisoria? Because if you're just taking out an island, it doesn't seem that hard. It's like a physical. Mahirap siya because I really need certain legislation to withdraw portions of the streets from public use to convert it as patrimonial property of the city, because when a property or open space become a patrimonial property, now it can be alienable and disposable. So para maging komersyo, kailangan namin siyang pagmamayariin. Hindi na siya pagpampubliko. Now, saka naman namin papapasukin. So pagkagabi ko ikay vendor, iwawas-iwas mo na lang yung, sasarado mo na lang yung tindahan mo, uwi ka na. One of the problems you told me. Di ba nabanggit niya mga kababayan yung patrimonial property or patrimonial asset ng Maynila. Ibig sabihin mga kababayan, pag hindi na siya pang-public, ari-arian na siya ng Maynila kapag ka nailipat na siya as a patrimonial mga kababayan. So ngayon, since naging ari-arian ng Maynila,
etong katulad mga kababayan, itong yung tinalakay natin kanina, yung Kalye Tronqui, mas madaling ibenta ito. Mas madaling i-dispose ito mga kababayan kasi ari-arian na po siya ng Maynila. Hindi na siya ari-arian ng gobyerno, kung hindi ari-arian na siya ng City of Manila. Ngayon, pag ari-arian na siya ng City of Manila, mas madali na para sa kanila na ibenta yon. Although, para din sa kapakanan mga kababayan ng mga Manileño kaya ginagawang patrimonial property, pero ang totoo dyan, mas madaling ibenta yon. Ang maganda nga lang kasi mga kababayan, pagka patrimonial property na siya or patrimonial asset na siya ng isang lungsod, mas may control sila. Ano po magagawa nila kung ano yung gusto po nilang gawin para sa kapakinabangan ng mga Manileño at ng lungsod ng Maynila. So ngayon, nasa sa mayor na lang na nakaupo kung ano pa ang gagawin niya doon. Eh ang problema nung napaupo etong si Isko, saglit na paunlarin niya, yung mga ari-arian ng Maynila, ibinenta niya. Ngayon mga kababayan, kung titingnan yung mabuti pagka nagsasalita, si Mayor Isko Moreno talagang mabulaklak mga kababayan. Maganda, masarap pakinggan. Pero ang tanong kasi, nangyayari ba? Nangyari ba yung mga sinasabi niya dito? Na isa katuparan ba mga kababayan? Yung mga sinasabi niya dito, nakatulong ba yan sa lungsod ng Maynila, sa mga kababayang Pilipino po natin? Kasi napakagandang pakinggan yung plano niya dapat doon sa mga vendors ng Maynila. Kaso ang problema mga kababayan, natulungan ba, nakinabang ba yung mga vendors ng Maynila nung naibenta niya etong Divisoria? Kaya nga po kung titingnan natin mga kababayan, masarap pakinggan, mabulaklak, pero since may mga nanonood naman dito na taga Maynila, especially yung mga vendors, nakatulong ba sa inyo yung naging plano niya na isakatuparan ba yan or hindi na nga natupad na ibenta pa yung Divisoria mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan sa topic na yan mga kababayan. At ngayon punta naman po tayo dito mga kababayan sa yan, dito sa komento ni Senator Bato de la Rosa, dito po mga kababayan sa issue ng West Philippine Sea. So ngayon, yung sinabi niya dati, inulit niya lang din mga kababayan na kung makikipaggera sa West Philippine Sea mga kababayan, handa daw siyang magbuwis ng kanyang buhay. So ito, i-play po natin. Pagkain ko kayo, ha? Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippine Sea kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako magkipagira dyan sa West Philippine Sea. Ha? Sige nga, subukan mo nga, sitahin mo nga yung mga nambubuli doon. Kung talagang hindi ka pro-China, Senator Bato, try mo nga. Pumunta ka doon, sumama ka sa mga Coast Guard natin. And then, yung mga nagwa-water cannon doon, yung mga nambubuli doon, sasabihin mo doon sa mga Chinese Coast Guard na kahit kaalyado ka ni Duterte, hindi mo nagugustuhan yung ginagawa nila na pambubuli sa mga Philippine Coast Guard natin at yung pangwa-water cannon nila at panghaharas nila doon sa mga sundalo natin dyan sa West Philippine Sea. Kung talagang totoo yung sinasabi mo. Ayan lang naman ang hamon ko kay Senator Bato. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sabihin nyo, pro-China? Hinahamon ko na nga sila. Kung gusto nila, bigyan ko sila ng baril at bala, atakihin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippine Sea. Sir, what's the reason bakit yung PDP Pagkain ko kayo. So yan maliwanag na sinasabi ni Bato de la Rosa na willing siya na pumunta ng West Philippine Sea, makipaggera sa West Philippine Sea kung sasabihan daw siya ng pro-China. Pero isa lang yung sinasabi natin dyan, kung talaga na pro-Pilipino ka, pumunta ka ng West Philippine Sea, sumama ka sa mga Philippine Coast Guard natin at abangan mo yung mga nambubuli doon ng mga Chinese Coast Guard. At pagsabihan mo, nakaalyado ka ni Duterte at hindi porkit kaalyado mo si Digong, susuportahan mo na yung ginagawa nila na panghaharas sa mga Chinese Coast Guard natin. At tututulan mo yung ginagawa nilang panghaharas at sasawayin mo sila kung talaga na pro-Pilipino ka. Ano po, so yan lang naman yung sinabi ni Bato de la Rosa na willing siya makipaggera sa West Philippine Sea kung sakali nasasabihan siya mga kababayan na na pro-China. Ano po, so ngayon punta naman po tayo dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan eto pong si dating Pangulong Duterte ay may plano doon po sa mga senador mga kababayan na labis na ikinagulat ni Robin Padilla. Kasi mga kababayan, naandi dito si Robin Padilla napatingin siya kay Digong nung may binanggit. Etong si Digong mga kababayan na kung saan para mabakante yung mga pwesto ng mga senador, may binabalak etong si Digong mga kababayan, bagamat pabiro, hindi po siya magandang biro. Lalo na kung siya ay nagpapatakbo ng mga senatorial aspirant. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. Ngayon,
marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para Nako! mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Partida na andyan dyan pa si Robin Padilla ha, nakasalukuyang nakaupo bilang senador mga kababayan. Diba kung ikaw ay matinong senador, sasawayin mo or bubulungan mo si dating Pangulong Duterte na, boss, parang mali na po boss yung sinasabi nyo kasi hindi lang naman mga kasamahan natin yung nanunood sa atin. May mga nanunood din dyan na ibang mga senador at yung iba ay kasalukuyang pa nakaupong senador. Tapos ngayon magbabanta siya, sasabihin niya na para makapasok yung kanyang mga slate mga kababayan, magtutumba sila ng 15 senador. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Di ba mga kababayan? Kaya huwag kayo magtaka kung bakit yung mga taga-suporta niya, especially yung iba sa mga kaalyado niya, hindi ko naman ilalahat mga kababayan, pero may pagkautak kriminal. Kasi yung ipinifeed ni Duterte sa isipan ng mga tao, especially sa isipan ng mamamayang Pilipino, puro karahasan mga kababayan. Katulad na lang nito, para makapasok yung kanyang mga senatorial aspirant mga kababayan, kinakailangan niyang magsalita at magsabi na dapat itumba yung 15 senador mga kababayan, or di kaya naman magsagawa sila ng pagsabog mga kababayan. So ngayon, ang nakakapagtaka lang dito, na andi dito si Senator Robin Padilla, bakit hindi man lang niya mabulungan etong si dating Pangulong Duterte at sabihin na mali na yung sinasabi nitong si Digong dito at may mga nanunood din na ibang mga senador at nanunood din yung iba sa mga kababayang Pilipino po natin. 'Di ba? So ngayon kung titingnan nyo, ito yung isang halimbawa ng pagiging utak kriminal nitong mga pro-Chinang ito. Ano po? So kayo na lamang po ang bahalang humusga kung ano po ang masasabi nyo hingil dito. Magluluklok pa ba kayo ng mga tao mga kababayan, especially nung mga tumatakbong senador sa partido nitong si Digong? Lalo na kung ang iniisip niya laban sa kanyang kapwa ay masama mga kababayan. At yung iniisip naman ng mga kaalyado po nila na tumatakbong senador ay para maisalba lamang etong si Sara Duterte, hindi para paglingkuran ang mamamayang Pilipino. So yan ba mga kababayan ang susuportahan nating lahat? Gustong ipatumba yung mga senador para mapaupo yung kanya mga senatorial aspirant. Anyway, mga kababayan, so punta naman po tayo. Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa pagiging utak kriminal ni dating Pangulong Duterte. Di umano, mga kababayan, ano po, dahil po sa kanya mga pinagsasasabi dito at mga balak niyang gawin para lang makaupo yung kanya mga senatorial aspirant, mga kababayan. At ngayon, punta naman po tayo dito sa buwelta daw mga kababayan ni Congressman Rodante Marcoleta dito daw po sa slate ni PBBM. Kasi meron siyang sinasabi dito na yun daw po mga bagamat wala din siyang pinangalanan, mga corrupt daw mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Ano yun? Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Grabe no? Pero kahit po ganun, maniniwala kayo si Congressman Rodante Marcoleta mangungutang ng suka? So parang katulad lang din niya nung kamatis na sinabi niyang 20 pesos ang isang piraso. Mga kababayan, nakalaunan pagka natawag siya naman nilinlang, galit na galit mga kababayan. Alam niyo kung tutusin, hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi niya dito. Saan ka ba naman nagkatala? Congressman Rodante Marcoleta, mangungutang ng suka? Diba ipagpatuloy pa natin?
Kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka. Tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Inflation. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo. Kaya nga itong issue ng sukang ito, wala na itong katapusan. Bakit? Kasi hanggang dito kay Congressman Rodante Marcoleta, sinasakyan din niya yung issue ng suka na binanggit lang naman ni PBBM na yung iba mga tumatakbo dyan ay parang nautusan lang bumili ng suka, pagbalik, gusto na agad mag-file ng COC mga kababayan at tumakbo sa pagkasenador or pumasok sa politika mga kababayan. Yun lang naman ang sinabi ng presidente, big deal na big deal sa kanila. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Nako! Bakit humirap ng humirap ang ating bansa? 30% po ng pera ng kabangbayan na uuwi sa korupsyon. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang project corruption? Dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweet, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day. Or 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-away-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President. Even if there is no basis for it. Para sa kanya, wala daw pong basis yung dahilan kung bakit ipinapa-impeach itong si Sara Duterte. At ang isa pa dito mga kababayan, yung tinutukoy niya dito, yung budget at problema ng bansang Pilipinas. Alam niyo kung tutuusin, kongresista siya eh. Dapat unang-una tinutulungan niya ang gobyerno ni PBBM na maibsan or malampasan itong problemang kinakaharap ng ating bansa. Kaso nga lang ang problema, may mga kongresista kasi na saglit na magtrabaho, tulungan ang gobyerno. Anong ginagawa nyo? Nagpapaalipin kayo at sumusunod kayo sa mga kaalyado ninyo. Especially lalo na pagka may pinagkakautangan kayo ng loob. Yan kasi ang problema ng mga yan. Sa totoo lang mga kababayan, saglit na nakatuong kayo sa problema ng bansa, anong ginagawa nyo? Isa pa kayo sa tumutuligsa sa mga kapwa ninyo kongresista na ang layunin lang naman ay sundan ang tinatahak na daan ng presidente. 'Di ba kung wala sanang mga katulad nyo na magugulo at puro pagbatikos yung alam, di sana walang problema kahit papaano or kahit papaano naiibsan ang problema ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Kaso nga lang ang problema, mas kinakampihan nyo pa yung taong kurap, yung taong hindi maipaliwanag kung nasa saan ang pera ng mamamayang Pilipino, kung paano ito ginasta, mas kinakampihan nyo pa yan kaysa ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ganyan kayo katindi. Kaya nga hindi kayo mananalo at hindi kayo susuportahan ng taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Noong pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. So ibig sabihin mga kababayan, kailangan nyo si Marcoleta na uupong hurado sa Senado sa darating na 20th Congress mga kababayan. So kailangan nyo daw siyang ipanalo kasi nga uupuan niya yung impeachment trial
At pagdating sa kanya, i-acquit niya itong si Sara Duterte. Kasi nga, kung ngayon pa lang sinasabi niya na wala ng basis yung pagpapa-impeach kay Sara Duterte, kawawa naman ang mamamayang Pilipino. Kawawa naman ang taong bayan. Di ba kung ngayon pa lang sinasabi niyang wala ng basis yung pagpapa-impeach kay Sara Duterte, paano pa siya uupo bilang hurado ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Di ba ipagpatuloy pa natin? Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Ayan. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino pa lang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon? Katulad po ng isang scanner, na kung saan yung pong kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ng ating bansa. Wag! Wag! Pag ginawa mo yan, Congressman Rodante Marcoleta, kawawa si Ipe. Kawawa si Philip Salvador. Paano pagpasok niyan doon? Tapos lumabas na hindi siya qualified. Eh di kawawa etong si Philip Salvador. Diba mga kababayan, pag pinasok mo doon, si Bato de la Rosa, etong si Robin Padilla, kawawa naman sila. Hindi sila qualified mga kababayan. Eh di ba mga kababayan yung gusto niyang mangyari? Gusto niyang ilaglag etong sina Philip Salvador. Kasi nga alam na mismo ng taong bayan yan. Kita na ng taong bayan yung qualified at hindi. At para sa amin, kung ikaw man ay abogado, eh hindi ka pwedeng maging senador kasi pag umupo ka sa impeachment trial ni Sara Duterte, ipagtatanggol mo lang etong si Sara Duterte. Yan ang nakikita namin dyan. Padaanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-inventong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP Laban. Sinungaling. Lahat po ay re-rejectin ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat po. Ayan mga kababayan, yung sinabi nitong si Rodante Marcoleta, may mga sinasabi pa siya na corrupt daw. May mga corruption daw mga kababayan. So hindi natin alam kung sino yung pinatutungkulan nun. Pero para sa akin mga kababayan, since ang issue dito, yung issue ng suka, ang pinatutungkulan niya doon ay yung mga nasa alay nitong si PBBM. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo din, ang gusto ni Rodante Marcoleta magkaroon ng aparato na exclusive lang dito po sa PDP. Ano po sa Team Suka, mga kababayan. Pero since sila na nagsabi na yung kanilang team ay Team Suka, siguro panahon na para isuka na sila ng sambayan ng Pilipino. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung sila ay magagaling talaga, bakit hindi nila natulungan ang gobyerno ni PBBM na ibsan ang problema ng ating bansa? Kaya nga tama din ang presidente na magluklok tayo mga kababayan ng mga politiko na magiging kaalyado ng gobyerno para kung ano yung galaw ng Pangulo, yun din yung galaw ng mga nasa ilalim, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo, yan yung mga simpleng patama ni Rodante Marcoleta, mga kababayan, sa sinabi nitong si PBBM na may mga politiko lang na napag-utusan na bumili ng suka, mga kababayan, pagbalik, nag-file na ng COC at gusto maging senador. Ano po? So ngayon, ano po ang komento nyo, mga kababayan? Hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Ano po ang masasabi nyo, mga kababayan? Hingil po dito sa ginawa ni Isko Moreno, mga kababayan, na after niya labanan etong si Joseph Estrada, etong si Erap, ibinenta niya yung mga patrimonial property, mga kababayan, na ikinonvert sa panahon nitong si Erap nung siya pa ang mayor ng Maynila from public property to a patrimonial property para sa kapakinabangan ng mga Manileño, mga kababayan, na kalaunan ay naibenta ni Isko Moreno nung siya pa ang mayor. At ano rin po ang komento nyo, mga kababayan? Hingil po dito sa mga pinagsasasabi ni Bato de la Rosa about West Philippine Sea
at itong balak ni Duterte na ipatumba yung 15 senators, mga kababayan, at itong pagbira ni Marcoleta sa sinabi ni PBBM about sa suka, mga kababayan. Ano po? So comment below na lamang po kung ano pong komento nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat din sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na huwag mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you very much po sa inyong lahat. Maraming salamat po.